Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na halaw sa tunay na buhay ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Mayroong batas na sinusunod ang mga aswang. Iyan ay dapat sa malalayong bayan sila mangbibiktima. Hindi sa malalapit. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan nila ang kanilang pagkatao. Mahirap kasing mambiktima ng mga kaanak at kapitbahay dahil mabilis makatukoy ang mga ito. Iyon ang palaging habilin dati ng lola ni Carlota noong magsimula na siyang makaramdam ng kakaibang gutom. Sila ay nabibilang sa tinatawag na aswang Hawaii. Yung mga klase ng mga aswang na lumilipad kahit walang pakpak. Pagkatapos nilang mag-orasyon at magpahid ng langis, ay mawawala na ng bigat ang kanilang katawan at pumapaibabaw sila sa kalangitan. Maagang naulila si Carlota sa mga magulang. Kaya nung dalagita pa lamang siya, ay sinasamahan siya ng kanyang lola na maghanap ng mabibiktima. Pero nang lumaon, ay hinayaan na siya nitong mag-isa. Malalakas kasi silang mga Hawaii at kaya nilang patumbahin kahit na sino. Sa ngayon, ay isa ng dentista si Carlota at may asawa na siyang isang bisi-alkalde at meron silang 2 anak na babae na parehas na nasa elementarya. Hindi alam ng asawa niya ang kanyang lihim. Ang mga anak naman niya ay kanyang inuunti-unti sa katotohanan sapagkat balang araw ay magiging kagaya rin niya ang mga ito. Tulad sa lahat ng mga babae ng kanilang angkan. Hindi niya tinuturuan ang mga anak na maawa o mainis sa sarili. Sapagkat kanya-kanya naman ang swerte ang tao. Maaliwalas ang gabi. Walang ulap na tumatakip sa bilog na buwan. Kaya umakyat si Carlota sa kanilang 3rd floor at doon nagsambit ng orasyon at nagpahid ng langis. Ang orasyon na ito ang nagbibigay sa kanila ng kakayahang makalipad. Dati ay walang kakayahan ang kanilang angkan na ganito. Mga pangkaraniwang aswang lamang sila
na naglalakad lang. Hanggang sa may natagpo ang libreta, ang kanilang ninuno na nagturo kung paano ang lumipad. At kanyang naramdaman ang pag-alis ng bigat sa kanyang katawan. Pumaimbabaw siya at lumipad sa ulap upang maghanap ng liblib na lugar. Mabilis siyang lumipad, kaya agad siyang nakakarating sa kabilang probinsya. At pinipili niya palagi ang mga dampa sa mga liblib na baryo. At may nakita nga siyang isang dampa sa gitna ng malawak na palayan. Ilang beses na rin siyang nakadaan dito. At ngayon lamang niya nasilayan ng dampa. Mukhang bagong tayo ang dampa. Bumaba si Carlota ng walang ingay. At kung bagong tayo ang dampa, siguradong mahirap lusutan ang bubungan nito. Kung kaya't sa bintana na lamang siya pumwesto. Tamang-tama sapagkat balag ng kawayan ang kalahati ng dingding. Kitang-kita niya ang eksena sa loob kung saan may isang patpating binatilyo na natutulog sa mesa, na kung saan may nangangalahating bote ng lapad at isang pulang manok na nakatingin sa kinatatayuan niya. Sa lahat ng gusto niyang biktima ay iyong mga bata pa. Bukod sa masarap, mas madali ring magapi ang mga ito. Lalo na't mukha pa itong lasing. Binuksan niya ang bibig at pinalabas ang mahabang dila na takam-takam na maabot ang binatilyo. Naabot na ng dila niya ang mesa nang biglang itinaas ng binatilyo ang kamay nito at ipinaikot sa kahoy na may pako ang dila ni Carlota. Kanina ka pa namin inaantay ni manok, sabi ng binatilyo sabay bangon nito. Tama ang hula niya nung isang hapon na may darating na aswang ngayong gabi. Napaluwa ang mga mata ni Carlota. Bakit hindi niya agad nakilala ang pulang manok? Sa libreta na nasa pangangalaga niya, naroon ang isang kabanata na nagpapakita ng pamamaraan kung paano dapat alagaan ng isang albularyo ang hindi pangkaraniwang pulang manok para maging alalay nito. Ito ang nagsisilbing minsahero ng albularyo at ng lamang lupa na nagbibigay ng kapangyarihan dito, tulad ng sakapre o engkanto. At isang matandang lalaki na paugod-ugod ang kaagad na lumabas mula sa kortina. Magaling, apo.
Mukhang makakapatay ka ng unang aswang mo ngayong gabi. Basta pag-igihan mo lamang ang tamang pakikipagkomunikasyon sa manok at matutulungan ka niyan sa lahat ng bagay. Sambit ng matanda. Marami ng delikadong sitwasyon na sinuong si Carlota. Pero mukhang malala ang sa gabing ito. Gamit ang buong pwersa ay hinila niya ang kanyang dila pabalik. Lumipad ang mesa papunta sa kanya at napatumba ang binatilyo sa sahig. Pero mabilis na bumangon ang binatilyo at hinila ang kanyang dila. Habang si Carlota naman ay abala sa pagtatanggal sa mga pako. Gamit ang kahoy na panggatong ay parang sa sinulid na nilinkis ng binatilyo ang dila ni Carlota. At dahil dun siya nahirapan. Hinampas ni Carlota ang dingding at tuluyan na itong gumuho. Ngunit bago muli siya makagalaw, ay may tumusok na itak sa kanyang likuran. Lumingon si Carlota at nakatitigan niya ang matatalinong mata ng matandang albularyo. At bago pa muli siyang makapalag, ay bareta naman ang tumusok sa dibdib ni Carlota. At kanya ring nakatitigan ang matatalinong mata ng binatilyo. At bago mapanawan ng ulirat, ay mukha ng mga babae niyang anak ang pumasok sa kanyang isipan. Sino ang aalalay sa mga ito? Kapag maging kagaya na rin niya ang mga ito. Napakahirap ng proseso at malamang ay baka magaya din sa kanya ang kanyang mga anak.